Kamusta na po kayong lahat and welcome back to my channel. Follow up po tayo at update doon sa issue ng paglabas ng open letter ni Vice President Sara Duterte hinggil sa pagbabawas ng kanyang security personnel ng 75 na katao. At ang panawagan ni Senators Bato de la Rosa at Robin Padilla na mga magvo-volunteer para protektahan si Sara Duterte. Naglabas po ng bagong statement si Sara Duterte at pinasasalamatan si Senator Bato, Robin Padilla at si Senator Bongo. Galing po sa Office of the Vice President. Pasasalamat. Nagpapasalamat ako kay Senador De La Rosa, Senador Go at Senador Padilla, mga AFP at PNP personnel sa mga kababaihan at lahat ng ordinaryong mamamayan sa inyong pagtugon sa panawagan ni Senador Bato ng voluntaryong pagtulong para sa aking seguridad. Ramdam ko ang inyong malasakit, pagmamahal at suporta. Huwag kayong mag-alala sa akin at hindi nyo kailangan mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagtatrabaho sa pamahalaan ay pag-alay ng buhay para sa bayan. Alam nating lahat na bahagi ito ng serbisyo. Isa lang ang hiling ko sa inyo, ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag ninyong payagan ang anumang karahasan sa aking ina, asawa at 4 na anak, personal man o sa internet. At kung sakali man, huwag niyong palampasin ang sino mang gagawa ng kapahamakan laban sa kanila. Daghang salamat, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, July 30, 2024. Kayo na po ang bahalang umintindi dito sa panibagong statement ni Sara Duterte. Inilabas naman po sa editorial page ng Philippine Star, excessive entitlement. Leni Robredo, in her 6 years as president, survived with a security detail of less than 100. In her final full year in office, Robredo had only 78 security personnel. So people are stunned that Vice President Sara Duterte had 433 security personnel as of 2022 and has gone ballistic after 75 of them were pulled out last week by the Philippine National Police. In a social media post, Duterte claimed political harassment and accused PNP Chief General Romel Marbil of lying about the circumstances surrounding the pullout of her security detail. She also claimed police had cased her neighborhood to find out where she lives. PNP officials are correct in pointing out that assigning too many security personnel to guard a single person, except in the case of the president, deprives millions of Filipinos of equal protection. As for such threats, Duterte must have felt safe enough to even name herself as the designated survivor when she skipped President Marcos's State of the Nation address. That statement was neither a joke nor a threat. The Vice President said in her trademark confusing style of expressing her thoughts. General Marbil deserves commendation for his efforts to rationalize the use of PNP members for bodyguard duty. He should expand it to cover other politicians and private VIPs, all of whom have enough money to hire private bodyguards. The next step is to further trim the Vice President's security group. This is an excessive entitlement and a waste of precious public funds. So, ano naman po ang masasabi nyo rito sa editorial ng Philippine Star? Kayo na po ang humusga. Meron ba talagang excessive entitlement si Vice President Sara Duterte? O totoo bang may banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya? O nagpapavictim na naman si Vice President Sara Duterte? Okay, maiba naman po tayo. Kung napanood ninyo yung Senate hearing ni Harry Roque, magkakaroon po kayo ni mixed emotions. Yung iba, humahanga kay Harry Roque. Dahil talagang madaldal, matabil. Ang daming sinasabi porke siya ay abogado at porke ang ating mga senador
tulad ni Estrada, Hontiveros at nung iba ay hindi naman mga abogado, pinaikot-ikot sila ni Harry Roque sa kanyang mga lawyering style of talking. Kilala na po natin si Harry Roque. Dinadaan niya sa kanyang style ng siya ay abogado at ibobombard ka niya ng mga salita para ikaw ay humanga. Pero makikita naman natin kung anong klaseng abogado itong si Harry Roque. Kung nanood kayo ng hearing, akala mo siya ang tama. Gusto niyang ipakita sa mga Pilipino na lahat ng sabihin niya ay tama. Hindi mo na mauuto ang taong bayan, Harry Roque. Dahil alam namin na kapag ikaw ang nagsalita, ang mali ipinipilit mong maging tama. Pero kahit na anong sabihin ni Harry Roque, nabubuko pa rin po sa kanyang mga pananalita. Tulad nung tinanong siya kung kanya yung bahay dyan sa Baguio. Noong una parang dinidinay niya. Pero sasabihin naman niya, bahay ko, bahay ko, bahay ko sa mga statement niya. So, bahay nga niya. Tinirhan din niya. Pero ngayon ay pinauupahan. Di napakadali nga namang gumawa ng excuse. Okay, bahay niya dati. Pero ngayon, pinauupahan na. Di lusot na naman siya. Yun ang akala niya. Sabi pa niya tungkol sa bahay na yon. Ang bahay po na tinutukoy niyo sa Tuba, Benguet, ay rehistrado sa isang korporasyon. Tinirhan ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it. Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, ako po ay talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Pero kung kayo po ay magmamasid at sanay kayo makakita ng mga taong nagsisinungaling, isa po yan si Harry Roque. Idinadaan niya sa kanyang bilis magsalita, sa kanyang matabil na dila. Paiikot-ikutin ka sa kanyang mga salita. Pahahangain ka, pero lalabas din ang katotohanan. Dahil kahit na anong pagtatakip ni Harry Roque, basa na po siya ng taong bayan. Granted na pinaupahan niya na yung kanyang bahay. Bakit kailangan na may caretaker siya doon? Para daw malaman kung sumusunod yung mga umuupa. Ganun ba talaga yon? Kunyari ako, uupa sa isang apartment. Kailangan ba nandun yung caretaker ng pinaka-may-ari ng bahay? Para malaman kung sinusunod ko lahat ng rules and regulations ng may-ari ng bahay? Akala nitong si Harry Roque, mapapaniwala niya tayo sa mga salita niya . Hindi na kanya ang bahay, pinaupahan niya, pero may caretaker siya doon para malaman at makita kung sumusunod sila sa mga patakaran ng bahay na yon. Tapos ngayon, sasabihin ni Roque na sinisiraan siya. Ito po sa kanyang statement. It is clear to me that the discrepancy between the PAGCOR PR and the Senate hearing statements of both Chairman Tenco and Attorney Fernandez forms part of a malicious, well-organized, well-funded, and pernicious demolition job to destroy my name and reputation. Nakita nyo na yung kanyang mga wordings. Ang bibigat. Malicious, well-organized, well-funded, and pernicious demolition job to destroy my name and reputation. Bakit? Meron ka pa bang natitirang reputasyon? Hindi ka na kailangan sirain, Harry Roque, dahil sirang-sira ka na sa taong bayan. Ang naniniwala na lang sa'yo ay ang mga miyembro nyo sa Maisog. Tanong niya, why? Because I am a Maisog who has openly called for the resignation of the President given his refusal to deny or admit the allegation that he is a cocaine addict. PAGCOR's June 29 press release, which preceded Mr. Tenco's July 10 Senate testimony, was an obvious demolition job. Nakita niyo yung double standard ng mga taong ito, no? Ngayon, ang nangyayari daw kay Harry Roque is a part of a malicious, well-organized, well-funded, and pernicious demolition job para daw sirain ng kanyang pangalan at reputasyon. Ano ang ginagawa niyo kay President Bongbong Marcos? Hindi ba yun ay part of a malicious, well-organized, well-funded demolition job sa ating presidente? Pansinin niyo, ang mga sinasabi nitong mga DDS na to, bumabalik lang po sa kanila. Yung sinasabi nilang ginagawa sa kanila, sila po ang gumagawa sa ating presidente at sa administrasyon ni President Bongbong. Tapos magpapavictim sila na sila daw ay sinisiraan, na meron daw demolition job sa kanila.
Lumang tugtugin na yan, Harry Roque. Hindi na yan binibili ng taong bayan dahil kilala ka na namin. Tapos kung mapapansin niyo, meron po akong isang part ng sinabi ni Harry Roque. Ito po ang kanyang sinabi. Saad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Oh, naintindihan nyo ba yung sinabi ni Harry Roque? Kasi parang pinalalabas niya, yun daw mga lumalabas na akusasyon sa kanya, kailangan daw ng testigo to prove that it is legit. O nakita nyo ang double standard? Nung naglabas sila ng polvoron video, wala naman silang pinakitang authentication, hindi naman nila pinakilala kung kanino galing yung video, kung sino ang kumuha ng video, at kung totoong ang nakunan niya ay si Bongbong Marcos. Walang testigo to prove that the polvoron video was legit. Pero ngayon, doon sa mga inaakusa sa kanya tungkol sa koneksyon niya sa Pogo, sasabihin niya, kailangan daw may testigo to prove na lahat ng akusasyon sa kanya ay legit. O hindi ka ba naman maaasar sa ganitong mga klaseng tao? Andoon yung double standard para sa kanila. Hindi pwedeng gawin ng ibang kampo, pero sila pwede nilang gawin. Again, hindi na po kinakagat ng taong yan. Dahil alam na ng majority ng taong bayan na pinaiikot nyo lang ang mga isip namin na hindi naman kinakagat ng taong bayan. Isa pa, nung sinabi niya na siya ay abogado lang ng Whirlwind at wala siyang pakialam dito sa Lucky South 99 ba yun? At hindi daw niya alam at nagulat na lang siya kung bakit nasama yung pangalan niya doon sa organizational chart na ipiniresenta ng Lucky South. Gusto na naman tayong goyoin itong si Harry Roque. Di ba? Abogado ka. Tatanggap ka ba ng trabaho nang basta tinanggap mo na lang ni hindi mo iimbestigahan o hindi ka man lang gagawa ng investigasyon kung ano yung kumpanyang iyong ipagtatanggol? Ano yung pera-pera na lang? They hired you, babayaran nila yung iyong fee, tapos ikaw naman, o sige, ako na ang magiging abogado ninyo, nang hindi mo inaalam kung legit ba sila, kung meron ba silang katiwalian, kung yan ba ay illegal. And you want us to believe na hindi mo alam na kasama ang pangalan mo dun sa chart na ipiniresenta nila? Sabi sa inyo, ginagago tayo ng mga taong ito porque abogado sila, magagaling na lawyer. Akala nila, lahat na lang nasasabihin nila ay kakagatin at tatanggapin ng taong bayan. Hook, line, and sinker. Hindi na po ganon ang sitwasyon ngayon. People know. Alam na ng taong bayan kung paano makadetect ng totoo o hindi. Ng mga nang-i-scam o mga nagsasabi ng totoo o ng mga taong pinaiikot lang ang isipan ng mga taong bayan na dinadaan sa mga mabubulaklak na paninilita. Na porke nakarinig tayo ng mga mabibigat at malalalim na mga English words ay bibilib na tayo, hahanga na tayo. Uy, ang galing mag-English ni Harry Roque. Totoo yung kanyang sinabi dahil nakakapagbitaw siya ng mga salitang English na hindi natin maintindihan. Hindi po ganun kabobo ang mga Pilipino. At sa panahon ngayon with social media, hindi kayo basta-basta makakaligtas. Dahil nung sinasabi ni Harry Roque na hindi niya bahay yun, ano itong mga litrato lumalabas? May mga house blessing pa ng kanyang bahay sa Baguio. Well, sa bagay sinabi naman niya na naging bahay niya, tinirhan niya. Pero ngayon hindi na dahil pinauupahan na. Diba? Ang daling magpalusot eh. Pero sana kung may ebidensya ang ating mga senador, tuluyan na ninyo. Kasuhan nyo na si Harry Roque. Kasi kung sa Senado lang, wala namang mangyayari talaga dyan eh. Kung talaga may ebidensya, prove it in court. Napapagod na rin naman ang taong bayan sa mga hearing sa Senado na halos lahat naman ay walang nagiging konklusyon. Puro hearing na lang, pero wala naman napaparusahan. Kung meron man, mangilan-gilan lang ang umaabot sa korte. Kaya itong mga taong to, ang lalakas ng loob. At hindi nga ba, sinabi pa ni Harry Roque, sisipot siya sa Senado para ilabas daw ang katotohanan. Pero kung kayo po ay mapanuri at inyong pakikinggan ang pananalita ni Harry Roque, magkakaroon po kayo ng konklusyon. Well, I cannot speak for yourself, pero para sa akin, guilty po si Harry Roque. But then again, hindi naman po ako korte. Yun po ay sarili ko lang opinion. At oo nga pala,
parang wala akong narinig sa hearing na in-expose ni Harry Roque yung sinasabi niyang hari at reyna ng Pogo. Kung matatandaan po natin, a few days ago naglabas ng statement si Harry Roque na i-expose daw niya kung sino ang totoong protector. In short, yung king and queen ng mga Pogos. Parang wala yata akong narinig. At bago po ako magpaalam, meron po akong nabasang isang balita. Sabi po dito, Solicitor General Guevara confirms that Philippine government has received an official request for assistance from the ICC, and it also confirms the authenticity of the document revealed by Trillanes. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Kahit na sabihin natin na may mga taong inis kay former Senator Sonny Trillanes, may mga pagkakataon po na maniniwala ka sa kanya dahil sa pagiging consistent sa mga binibitawang salita ni Trillanes. At sinabi nga dito that it confirms the authenticity of the document revealed by Trillanes. Ano ba yung huling-huling pinakitang dokumento ni Trillanes? Yung andun na yung pangalan ni De La Rosa at nung iba pang sangkot na sinabing sila daw ngayon ay primary suspects na ng EJK ni former President Rodrigo Duterte. Sinabi rin po dito, hindi makikialam ang Philippine government kung sakaling mag-imbestiga ang ICC dito sa Pinas. Pero majority na po ng taong bayan ang humihiling kay President Bongbong Marcos na payagan ng mag-imbestiga ang ICC para malaman kung may kasalanan man o wala ang mga akusado led by former President Rodrigo Duterte. Dahil kung hindi po gagawin ng ating presidente na payagan ng ICC dito, hindi po titigil ang kampo ni former President. Nasiraan ng siraan ang administrasyon ni President Bongbong Marcos dahil hindi po sila titigil hanggat hindi bumabagsak si President Bongbong at hanggang hindi nila naiuupo si Vice President Sara Duterte para maging presidente ng Pilipinas. So, ano kayang susunod dito? Ang paglabas na ng warrant of arrest? Abangan. Ano po ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos te Agnina.